Alam na natin ang problema sa transportation. Dali lang ang solusyon. In fact, ngunit nako ang tubag sa problema sa transportation sa syudad. Kinahanglan nato i-adapt ang strictong ipatuman ang nahimong finding o study na gihimo sa League of Cities of the Philippines sama sa atong gihimo sa edukasyon. Tabangay pa sa mga drivers, tabangin ko pinaagi sa pagdisiplina sa inyong kagalingon, practice road courtesy, pagsinsilyo o sakto ayaw pasaway sa dalan. Dili mo kayang bantayan sa isa sa traffic enforcers. Discipline yourself. Matapos inilahad ang sinasabing mga proyekto sa kanyang termino, marami ang natuwa sa umano'y mga pagbabago sa kanyang panunungkulan mula sa edukasyon, transportasyon, seguridad, maging ang pagbibigay liwanag sa Jensan, mga proyektong binigyan umano ng atensyon ng alkalde. Pero ramdam ba ito ng mga taga-Jensan? Sa aming pag-iikot, mangilan-ngilan din ang aming natanong. Una na rito ang dalawang estudyante na sila Jessa May Cainoy at Angelica Aguila. Sa ako, medyo na-develop na po ang Jensan sa, sa school lang ba na medyo naman po yung development sa Jensan. Ay para sa ko, naging na si Ronel Rivera na ang mayor diri, marag feel na ako na marag may kaibahan siya, may kalambuan po siya, marag na feel na to nga marag tawha anang marag di ba gibutangan naman gid diri og karang bawal na ang no smoking ban. So simpre para sa mua mas marag nakaano mi nga wow, at least may pinagbago din ng Jensan. Maging ang isang empleyado na si Ariel John Cloud ang sinasabing satisfied umano siya sa mga nagawa ng alkalde. Lalong-lalo na umano kung pag-uusapan ang seguridad dito sa Jensan. General Santos City, okay naman ma'am. Una-una nakita na ko ang ang seguridad sa city, and then ang hilabi na sa sigarilyo nga ban kayo, bawal mag cigarette. Then nice siya. Then every karong ilabi na sa tuwing may mga event, mga police na kanunay alert. Yeah. Samantalang ang chicharon vendor naman na si Edsel Puentenegra ang nagsasabing masaya siya sa kanyang ginagawa kahit pa na 10 taon na siyang nagtitinda. Pero makikita sa kanya na hindi sapat ang kanyang kinikita dahil ito lang umano ang kanyang pinagkikitaan upang mapakain ang kanyang pamilya. Wala katuig, 15 na katuig. Okay ang kapon. Kaya ang sinso, kaya nga ni, charon. Kahapon, pinagdidiinan din ng alkalde sa kanyang talumpati ang sinasabing solusyon niya umano sa problema sa trapiko. Pero hindi ito ramdam ng multicab driver na si Hill Reyes. Ako biyahe lang ko. Wako para wako'y problema sa akong ulo. Ako lang masulti sa inyo ha. Kining mga kolorom ragyod ngano walay aksyon ni mayor. Kining mga tricycle nga kolorom. Pagkatapos kami ang naipiktuhan sa rerouting ni mga multicab og jeepney. Nganong tricycle ngano gaagi pa man national highway. Dapat ang unay walaon sa national highway kay unsa may ilang mga marka na da except along national highway, unsa man na siya ipabasa na sa mga tricycle driver kung unsang kuana. Napag-alaman na maging ang ilang kasamahan nito sa konseho ang nagbigay din ng komento sa naging talumpati ng alkalde. Merong nakumbinse at merong pinasisinungalingan ang nasabing mga proyekto. Pero gayon pa man, hindi rin maikakaila ang detalyadong paglathala ng alkalde sa mga pagbabago ngayon sa Jensan. Faith Dandoy, Brigada News.